Stress ka ba sa buhay? Narito ang paraan para hindi ka maapektuhan nito. Ito rin ba ang tanong na gusto mong masagot para gumaan ang pakiramdam mo? Narito ang mga paraan na maaari mong gawin upang maiwasan ang stress at hindi na maibuntong ito sa anak at asawa mo. Narito sa video na ito ang mga bagay na nagdudulot ng stress, epekto at sintomas ng stress sa ating katawan. Mga paraan upang maiwasan ang mga epekto ng stress. Ano nga ba ang stress? Ang stress ay ang reaksyon ng iyong katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa iyong buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng puso mo pati na ang iyong paghinga. Tataas ang presyon ng dugo mo at magkakaroon ng tensyon sa iyong mga muscles. Pero bago mo mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan mo. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan mo. Paano nga ba maiiwasan ang stress? Iyan ang tanong ng marami. Ngunit sadya ang stress ay parte na ng ating mga buhay. Kakambal ito ng mga problemang kinakaharap natin. Ang buhay ngayon ay punong-puno ng pagbabago at kawalang takatiyakan. Narito ang ilan sa mga bagay na nagdudulot ng stress. Diborsyo, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, sakuna, likas o gawa ng tao, presyo sa paaralan o trabaho. May mabuti bang dulot ang stress? Ang stress ay isang likas na reaksyon na tutulong sa iyo na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyon nito sa iyong utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa iyo na kumilos agad. At kung tama ang antas ng iyong stress, tutulong ito sa iyo na magawa ang mga gusto mong gawain o maging mahuhusay. Halimbawa, sa panahon ng exam, interview, sa trabaho, o maging sa sport. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong physical, emotional, at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa iba. At para makalimutan ng stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalululong sa ibang bisyo. Maaaring mauwi pa nga ito sa depresyon, sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba yung epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at naaapektuhan ito ng halos buong katawan. Ano ba ang epekto ng stress sa ating katawan? Dahil ang stress ay hindi napapansin at eternal lamang, mahirap matukoy kung stress na nga ba ang nararanasan ng isang tao. Maaari nitong maapektuhan ng emosyon, pag-uugali, pag-iisip at maging kalusugang pisikal. Ang nervous system ang nagdidikta sa katawan ng maglabas ng mga hormone, gaya ng adrenaline at cortisol. Pinapabilis ng mga ito ang tibok ng puso, pinapataas ang blood pressure, pati na ang glucose sa iyong dugo. Pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa pagiging irritable, pagkabalisa, depresyon, pananakit ng ulo, problema sa pagtulog o insomnia. Musculoskeletal system. Para maprotektahan ka sa posibleng pinsala, nagkakaroon ng tensyon sa iyong mga muscle. Pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at muscle spasms. Respiratory system. Bumibilis ang iyong paghinga dahil kailangan ng katawan mo ng mas maraming oxygen. Pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa paghingal or hyperventilation. Mangangapos ng hininga, pati na ang mga pagsumpong ng panic attack kung meron ka nito. Cardiovascular system. Bumibilis at lumalakas ang pagtibok ng iyong puso para mas makadaloy ang dugo sa buong katawan. Lumuluwag o sumisikip ang mga ugat para makadaloy ang dugo sa parte ng iyong katawan na mas nangangailangan nito, gaya ng iyong muscle. Pero kapag sobrang stress, posibleng ito'y mauwi sa alta presyon, atake sa puso at stroke. Endocrine system. Ang mga glandula sa katawan naglalabas ng mga hormone gaya ng adrenaline at cortisol na tumutulong sa katawan na maharap ang stress. Pinapataas ng atay, sugar level para lalo kang lumakas. Pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa diabetes, panghina ng resistensya, kaya madaling magkasakit, pabago-bagong emosyon at pagtaas ng timbang. Gastrointestinal system. Nahihirapan ang katawan mo na iproseso ang pagkain, pero kapag sobrang stress, posible itong mauwi sa pagduduwal,
pagsusuka, diarrhea at hihirap sa pagdumi. Reproductive system. Naapektuhan ng stress ang mga organs sa pag-aanak at ang kagustuhang makipag-sex, pero pag sobrang stress, posible itong mauwi sa kawalan ng kakayahan sa sex, pagiging irregular na regla o paghinto nito. Mga sintomas ng stress. Behavioral na sintomas. Kawalan o pagtaas ng ganang kumain. Kawalan ng gana sa pagtatalik. Labis na pagkabalisa, pag-aalala, pagiging guilty at pagiging kabado. Insomnia, pagkakaroon ng mga bangungot. Pagiging hirap sa pag-concentrate. Hirap sa pagproseso ng bagong impormasyon. Pagiging makakalimutin. Hirap sa paggawa ng desisyon. Kawalan ng gana sa pagtatrabaho at mga karaniwang nag-e-enjoy na gawain. Kawalan ng gana sa pakikipag-usap. Ikalawa, ang emotional na mga sintomas. Labis na pagkagalit at pagkalungkot, matinding paglungkot o depression, mood swing, pag-iyak, pagkakaroon ng suicidal thoughts, pagiging iritable, labis na reaksyon sa maliit na bagay. Ang pangatlo ay ang physical na sintomas. Madalas na pagkahilo at pananakit ng ulo, pangangalot o grinding of teeth, pagtubo ng acne, utal, panginginig o pangangalay ng mga kamay at mga labi, madalas na pamumula at pagpapawis, panlalamig ng mga kamay at mga paa, madalas na pamunuyo ng bibig at pagiging hirap sa paglunok, madalas na pagkakaroon ng sipon at iba pang infections, heartburn, pananakit ng tiyan, pagsusuka, constipation o diarrhea, pananakit at pananikip ng dibdib na may kasamang pagbilis ng pulse rate. Madalas na pag-ihi, over-fatigue, panghihina, pagkakaroon ng muscle spasms, pananakit ng katawan, lalo na sa batok at likod. Narito ang mga paraan upang maiwasan ang stress. Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan, pakikitungo sa iba, pati na ang mga tugunin at prioridad mo sa buhay at ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang mga nakakairitang sitwasyon ang nagpapataas ng stress, temperature ng isang tao na siyang nakakapekto sa kanyang emosyon na nagdudulot ng pag-alala at galit. Posible rin daw na ang stress sa isang tao, ngunit hindi na niya ito napansin dahil nasanay na siyang nararanasan ito, lalo na kung madalas siyang may kinakaharap na mga suliranin. Ang resulta ng ganitong sitwasyon ay maaaring mag-uwi sa mental breakdown o meltdown. Ito ang punto kung saan naiibaling niya sa mga tao sa kanyang paligid ang kanyang stress. Paano maiiwasan ang stress? Una, alamin kung ano ang nakakapagpa-stress sa iyo. Isa sa mga paraan kung paano maiwasan ang stress ay alamin ang nakakapagpa-stress sa iyo at tignan ang reaksyon mo. Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo na mga ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag nai-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano alisin ang mga nakakapagpa-stress sa'yo. Kung imposible ito, gumawa ng paraan para mabawasan ang epekto sa iyo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang iyong gawain o aayusin ang schedule mo. Pangalawa, baguhin ang pananaw mo. Baka ang nakakapagpa-stress sa iyo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba, kaya depende iyan sa pananaw ng isang tao. Narito ang ilang hakbang na makakatulong sa pagbabago ng iyong pananaw. Huwag agad isiping masama ang motibo ng iba. Halimbawa, may sumingit sa iyo sa pila. Kung iisipin mong kabastusan yon, maiinis ka lang. Bakit hindi mo isiping may maganda siyang dahilan? Pangalawa, tignan ang positibo sa isang sitwasyon. Kung matagal kang maghihintay, halimbawa sa doktor or sa airport, mababawasan ang stress mo kung magbabasa ka o gagawin ng ilang trabaho mo hihintay. Lawakan ang iyong pananaw. Tanungin ang sarili, mas lalala kaya ang problemang itong bukas o sa susunod na linggo? Alamin kung ang problema ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ito sa kinahaharap. Pangatlo, mamuhay ng paisa-isang araw lang. Bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Isa sa mga paraan kung paano maiiwasan ang stress ay huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makakaragdag lang ito sa mga stress mo ngayon. Kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang.
Pwede kang mabalisa dahil sa stress, kaya subukan mo to. Una, tanggapin na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-alala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makakaragdag lang ng stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Pang-apat, maging makatwiran sa inaasahan mo. Huwag maging perfectionist, iwasang maging hindi makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin ang limitasyon mo at ng ibang tao at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo at ng iba. At baka maging mas maganda pa ang resulta na ginagawa ninyo. Maging masiyahin din kapag tumawa ka, kahit may mali, mababawasan ang tensyon o gaganda ang iyong mood. Magpatingin sa isang eksperto kapag lumalala ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Tell me that you love me,